Okay, kilalanin naman natin yung iniirog ni Ate Leslie. Si Ate Leslie ngayon ilang taon na? 25 po. 25, pwede na. Okay. Si Kuya, pangalan? Norden po. Merry Christmas. Advance. Ilang taon na? 25 po. Okay. Ba't mo naman sinungkit agad itong Ate Leslie namin? Ano ba ang problema mo? Hindi, pero okay lang yan. San kayo nagkakilala? Dati po kaming mag-classmate po. Ah, okay. Kala ko dun lang kayo nagkakilala. Okay. Sige, pwede pakwento po. So, mag-classmate po kayo elementary. Papawisan. Mahihayin po kasi. So, childhood friend. Tapos classmate pa kayo. Opo. Dati ba nung nakita mo siya, nakikita mo na? Hindi nagdiba, nag-classmate tayo elementary. Simula po pag-graduate namin na elementary, di na po kami nagkita. Kahit po matagal ako dito sa San Jose nun. Hindi na po kami, kahit sa palengke. Yung pagkakaano mo, ang tagal namin din nagkita, parang na-miss mo siya. Ano ba? Hindi po, parang ang tagal talaga. Di ba pag-graduate po namin ng grade 6, siyempre nag-high school pa po, gano'n. Tapos katagal pa po namin dito sa Rupina po nakatira, nun sa Rupina po. Kahit po yung ibang kabatchmate ko naman po, nakikita ko sa palengke, ganyan, nagkakatakuan po, ganyan. Siya po talaga simula pag-graduate natin, di ba? Siya po talaga simula pag-graduate namin ng grade 6. Hindi ko na po siya nakita nun. Okay. Tapos sa chat, no? Anong taon niya? 2018? 2019? Nung magka-classmate ba kayo noon, nakikita mo na, ikaw kuya, nakikita mo na siya talaga? Yung parang, Bully po talaga yan. Okay. So, paano, ang tagal yung day nagkita, tapos, Simula po sa kamustahan lang po. hindi po, wait lang, inaano mo kagad eh. Inaano mo eh, pinapass forward mo eh. So, hindi kayo nagkita ng high school? Hindi na po. Tapos nagkita na po ulit kami nung umuwi po ako dito ng August. Pero yung 6 years na yun, naghahanapan ba kayo noon? O namimiss mo siya? O namimiss mo siya? Hindi naman, no? Hindi, wala talaga. Walang ganon. Okay. Si ate, makahampas naman si ate. So after... Pag pinag-uusapan nga po namin yun, hindi ko talaga alam na ano. Ikaw rin pala yung magiging boyfriend. So yun, parang makahampas. Napaka-complete na. Sabi ko kasi yung mga yan na mag-boyfriend ako eh. So kayo parang tinataboy niyo si ate na mag-boyfriend na talaga. Bakit? Palagi na lang siya nag-work. Deserve niya maging happy. Okay. Supportive tong mga ano mo. So mabalik po tayo. So naging chismoso na ako, no? Okay. Paano kayo ulit? Tapos nilandi po niya ako charot. Bukulundu eh, no? Okay. So linandi mo siya. Kailan mo siya linandi? Huy, magsalita ka naman. Ano ba? Ano po nagustuhan niyo kay kuya? Mabait po kasi siya. At mabait? Sobra. Tsaka po, mapagmahal. Hindi lang po sa akin gano'n. Pati sa mga kapatid ko po nakikita ko po pagmahal. Okay. Kuya, anong nagustuhan mo kay ate? Ganun din po. Gusto ko po yung ugali niya na mahal niya po yung pamilya niya po. Family-oriented. Tsaka maka-Diyos po siya. Okay. Ayun po importante sa maka-Diyos po. Thank you sa pagmamahal. At huwag mo siyang sasaktan. Yun lang ang manok sa'yo, no? Bugbugin mo lang sa pagmamahal. Huwag sa Okay. Kasi nga. Bait naman po siya sa 1 year. 1 year na pa tayo. Hindi pa. 6 months pa lang. No? Tayo magkasama. Wala pa nga 4 months. Mabait naman po siya. Pero kumusta ngayon? Kumusta ngayon ang dalawa? Ang puso niyo? Kumusta ngayon? Okay na. Sa akin po, okay naman po. O maala ba siya ngayon yung niyo? Sobrang mahal ko naman po talaga siya. Okay. So, saan nyo nakikita totong samahan nyo? Bandana na ba? Kasalan na ganun? Sana. Yung dalawa? Okay. Ano po yung sana? Sana po, doon na pong mangyari. Okay. So gusto nyo makasal? Nag-propose ka na? Pero ipon po muna. Pero tanongin ko lang muna, ano yung plano nyo ngayon? Ano yung napag-uusapan yung plano? Ikaw muna, Ate Leslie. Gusto ko po muna makaipon kami ng may sariling bahay, gano'n. Kasi kahirap po kasi nung nangungupahan lang. Tama. Sabi ko po sa kanya, doon tayo mag-umpisa pag
nakapundar na tayo, kahit lupa lang gano'n, tapos construction naman po siya. Paunti-unti, magtulungan po sila ni Kuya LJ sa pagpapatayo, sabi ko po sa kanya. LJ, sino yun? Yung panganay po namin. Okay. Yun po yung plano namin. Sabi po namin, bago matapos yung 2022, sana po, makabili na po kami ng lupa. Tapos doon po kami mag-i-start na magplano po. Si Kuya, maliban sa pinag-usapan yung plano, ano yung plano mo? Gusto ko din po matupad yung mga pangarap ng mga kapatid niya po. Makatapos po siya ng pag-aaral. Tama. Nandito lang po ako para sa kanila po. Kasarap pakinggan eh, no? Mabait po talaga yan. Anong masasabi nyo kay Kuya? Napakabait niya po. Sobra. Sana nga, di ka magbago. Ne. Boboxingin natin pag pubutalin natin. Hindi yan makakapal. Tatlo eh, no? 3 versus 1. 3 versus 1. Paano siya magpakilig? Paano kanya pakiligin? Ako naman po kasi hindi talaga ako materialistic na tao, gano'n. Yung makita ko lang po na mahal niya yung mga mahal ko sa buhay, gano'n. Parang doon ako na, parang doon ko kasi nakita sa kanya po yun na na bago niya ako minahal yung mga kapatid ko po na gano'n. Okay. Gusto ko yung ni Kuya. Hinahanap niya na makakasama niya sa buhay yung family-oriented. No? Tsaka maka-Diyos. Sobrang mabait po talaga siya. Wala kang masabi. Sana nga, pinagdadasal ko na wag siyang magbago. Gano'n. Kahit dumating sa point na mag-anak po kami. Gano'n. Kasi syempre, papunta na po doon. Tsaka nagustuhan ko po sa kanya, wala po siyang bisyo. Hindi po siya umiinom, hindi po siya nag-iossi. Ba't si Tatay Leslie walang iossi, walang sigarilyo? Hanggang mo na, nakita na sa palit kita dyan. Leslie! Gano'n, ito po nasuna siya. Okay. Hello, Nay. Ako nakabihi. Pasok ko kayo sa bahay namin. Kaya naman sa kanya, wala man lang kayo upuan. Hindi po si... Hello po. Thank you. Hindi niyo man pinakilala yung Halika niyo. daw ba? Gusto ko daw na makilala. Yun po yung sweetheart niya din. Kaya kasama po. Dito po kayo. Para happy family po tayo dito. Kayo talaga, nahiya pa kayo. O sige, mabilisan lang po to. Siya naman po yung iniirog ni nanay. Pangalan niyo po? Alin. Ha? Alin. Ilan taon na po kayo? 33. Pwede yung makita yung ebidensya. Gano'n niya siya kamahal. Sige na po. Kulit nito ay. Ganon yung yung kiss po. Sige po, ingat po kayo ha. Nay, upo na po kayo sa bahay namin. Sa upuan namin ma-invisible. Nako, mapapasaya ho natin ng 101%. Nasabi ko sa kanya, Kuya Bin, sunduin ko yung mga kapatid mo. Sabi po niya, wag na lang Kuya Ram. Feeling ko lang po, hindi naman sa ayaw po niya. Hindi ko alam kung nahiya po siya na... parang ganun. Kasi naisip, siguro po inisip ni Kuya, galing pa po kayo ng Manila. Pero love na love po kayo ni Kuya Bin. Pero merong nanakit sa akin si Melvin dahil napanood ko yung niyo. Sobra na eh. Yung malaki yung pagsiselos niya kay Kuya LJ niya doon sa panganay. Kasi yung mga panahon noon, siyempre ikaw nanay. Yung kuya nila namamasada, alam nila yan. Ang gusto kasi ng panganay ko, pag dumating siyang galing namamasada, nandun silang lahat. Kahit ito nasaktan. Nandun silang lahat sa bahay. Tapos siyempre pag yung marami, pagod na ako sa bahay. Tapos yung kasi siya masyado sa computeran. Naabot siya ng alauna ng madaling araw. Ayan na, in-open nyo na yan. Doon ko na iba pala yung pagkakaintindi ni Melvin pag nagsalita akong gayahin nyo naman yung kuya nyo. Kasi parang si LG na naging tatay that time na yun na. Parang siya na feeling niya po, mas mahal niyo talaga yun yung niya. Pero ayan, pa-explain yun na eh. Ayan po. Pero hindi totoo yun. Dahil alam mo kung bakit? Nung first time na unang-unang sahod ko sa Republic, hindi ko makalimutan yun. Kasi pag-araw ng Sabado at Linggo, nandun ako sa teacher na nagpasok sa akin sa Republic. Naglalabada ako doon. Ngayon, pag yung Lunes hanggang Biyernes sa Republic ako, nung unang sahod ko nun, marami pa kaming dapat bilhin pero siya yung una kong binilan ng cellphone para wag lang mainip sa bahay. Dahil yun yung hiniling niya sa akin. Okay. Pantay-pantay sila. Nung nga wala pa itong dalawa, yan lang ang babae ko eh. Dapat mas mahal ko, hindi ko siya kayang mapalo dahil nag-iisang babae. Pero hindi. Sabihin niyo po. Melvin, napanood ko yung interview sa'yo. Tinanong ka, ngayon ko lang nalaman na may hinanakit ka sa akin. Lagi mong sinasabi na mas mahal ko si Kuya LG mo. Hindi totoo yun. Pantay-pantay kayo.
pag sinabi kong hindi nyo ba kayang gayahin si kuya nyo, about sa paghahanap buhay yun o pag-iintindi rin sa bahay, hindi yung mas mahal ko na si kuya nyo. Pantay-pantay yung pagmamahal ko sa inyo. Kaya nasaktan ako nun, umiyak ako nung napanood ko yun. Nay, bago ko makalimutan, ang wish po niya, tuluyan na po siyang gumaling. Grabe, no? Naano ako nung narinig ko yun, kinilabutan ako. Kahit kami naman, hindi naman yung hangat na Nakakatawa nga kasi ang laki po ng improvement ni Kuya. Napapanood ko nga po kasi mga natutulungan niya na dati nakakulong, gano'n. Tapos ngayon po nakakatulong. Ang galing, di ba? Parang magic, gano'n. Biglaan po na nangyari na ang gumaling na siya kaagad. Gano'n, ang laki po agad ng improvement. Parang nagbabalik tanaw po sa akin yung si Kuya Melvin dati, gano'n po ay. Sobrang thankful na po ako sa ating Diyos sa development ni Kuya Melvin. Nalulungkot lang po ako minsan. Siyempre gusto ko magkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Eh si Kuya Ben kasi parang mahinang Hindi talaga yun may pa nga eh. May, alam mo yung kinakuya amang mo, yung pamangkin niyang babae, natandaan mo nun. May gustong-gusto kay Melvin. Pumupunta pa sa bahay. Binibigyan si Melvin ng panyo. Sabi pa nga ni Melvin, pag gusto ko yung babae, ako manliligaw, hindi ako nilalagaan. Hindi siya sa magsalita. Hindi po wala pa siyang sakit na. Wala, tsaka ano pa siya nun, pinupuntahan siya ng babae. Pero dun sa napangasawa niya kasi, nakilala niya kasi yun sa palengke dahil tindera ata yung babae sa katabing presto. Yung babae yata yung madalas kunwari. Bibili ng sigarilyo. Nanligaw kay Kuya. Okay, ano pa ho yung mga hindi namin nalalaman kay Kuya Ben? Idolo po ng lahat yan sa Rupina, si Kuya Melvin. Sobrang, kapag may mga liga po, gano'n. Kapag po yung mga kakapatid na yung magkakasama, ayaw po nilang pumayag. Kailangan po ihiwalay si Kuya Melvin. Sa grupo kasi magaling po talaga siya sa basketball. Okay, ganun siya kalupit. Paano maraan sa laro yung bata? Kahit nga po yung mga kasama ni Papa sa tricycle dati. Kahit po sa Pag-asa, dyan yung laban, pupunta po sila, mapanood lang po nila si Kuya Melvin. Magaling din yung kamay nun mag-drawing. Nagdo-drawing nga siya, Nay. Tsaka magaling po siya gumawa ng mga tula, gano'n. Oo, mahilig siya ng gano'n. May mga siya, tinatabi ko po yung mga tula niya. Opo, mahilig siyang gumawa. Sabi ko nga, Tugma pa po yan kapag kapag gumawa siya. Naalala ko dati na elementary kami, pag may mga project po kami na ganyan, gagawa ng booklet, tula. Si Kuya Melvin po halos lahat gumagawa ng tula ko. Yung mga tula po na pambata, ganun po ay. Sabay yun nag-grade 1, yung panganay ko tsaka siya. Sabay sa kinder, sabay grade 1, grade 2. Yung grade 2, kailangan ko nang i-atras ulit si Melvin. Kasi, naawa ako sa kuya niya. Pag yung may tatanong yung teacher, mahilig magtaas si Melvin ng kamay eh. Bravo talaga siya sa school. Oo, masyado siya. Ma'am, gusto niya pala answer siya. Yung kuya niya walang gibo. Kaya na mag-grade 2 na sabi ko. Talaga yung pinakamatalino po. Sa inyong magkakapatid, siya yung pinakamatalino. Si Melvin. So hindi ko alam, siya yung pinakamatalino, siya yung pinakamagaling sa basketball sa zone 4-7, ganun. Okay. Tapos siya yung liniligawan. Totoo yun, siya yung pinupunta. Tapos, pati si Kuya na. Pati si Kuya na. Nay, mapunta muna pala tayo. Boto po ba kayo? Ay, wala akong masabi dyan. Ayan, sa kasintahan po ni Ate Leslie. Wala po kayong masabi, botong-boto. Oo. Iba. Okay. Tsaka naman hindi naman ako ang pakikisamahan niya. Sila namang magdalawa ng anak ko. Tama. Pero masasabi ko lang, kahit anong pagsubok madadaanan nila, kapit lang sila. Kumusta po? Nag-usap na po kayo ni Tatay Leslie? Hindi pa. Okay. Punta dito sila mga bata. Ano pong masasabi niyo sa mga nangyari? Ano pong naramdaman niyo nung nagawa po ni Tatay yun? Masakit pa. Kasi oo, naghahanap buhay siya para sa amin doon nagsasama pa kami. Sa akin halos lumaki yung mga anak ko. Lahat din ginagawa ko para matulungan siya sa pangangailangan namin. Andun yung naglalabada ako. May isingit ko lang din yung kailangan namin. Pero hindi ko sila kasi nagawang saktan. Lalo na yung dalawang bata. Kaya nung that time na tumawag, September 24, tumawag tong dalawa. Pinatutulog. Hindi, ng hapon, mag-aalas 7 ng gabi pa lang, kaya hindi ko alam yung gagawin ko. Nung tumawag sila, hindi halos makapagsalita. Ang tanong ko, bakit? Pinatutulog ko yung alaga ko eh. Ang pagkakasabi nito, sinuntok siya ni Papa niya. Sabi ko, bakit?
Dito daw sinuntok siya, tungkol lang daw sa electric fan. Mm. Pareho kayong dalawa, siya daw sinampal. Hindi na ako nakapagsalita. Sinampal ka, ate? Masakit sa dibdib. Ah. Siyempre nanay ako eh. Tapos nung sabi ko, anak, sandali, tatawag ako ulit. Kasi parang hindi ko na ano yung gagawin ko. Yung umiiyak ako na, ang hirap ng ganito, yung gusto mo silang sakluluhan, di mo magawa kasi malayo. Happy birthday po, kuya. Magpagaling ka po. Andito lang po kami lagi. May emotion talaga si Bunso. Okay. Love mo si Kuya Tia, di ba? Okay. Siyempre si Ate Joy. Happy birthday, kuya. Wish ko gumaling ka na tuluyan. Makasama ka na ulit namin. Miss na kita. Miss ka na namin. Yan din ang wish ni Kuya nyo. I love you so much. Siyempre, si Ate. Papahuli ba si Ate? Hi, Kuya Melvin. Hindi kita kasama nung birthday mo nakaraang taon. Happy birthday. Magpagaling ka. Patuloy kaming tumutulong sa mga dalangin na sana patuloy kang pagalingin ni Lord. Na alam natin na walang imposible. Si Lord yung best doctor natin. Patuloy kong dalangin na sana hindi man ngayon pero dumating yung panahon na 100% na heal na. Yun lang yung dasal ko ngayong birthday mo. Sana makasama ka na namin. Okay. Love you. Ayun eh. Siyempre si Bayaw. Bayaw. Ano na? Bayaw, happy birthday. Pagaling ka. Diyan ang si Lord para sa'yo. Hindi tayo papabayaan. Aalagaan ko yung mga kapatid mo. Ayan. Ang bahala. Siyempre, papauli ba si nanay? Hindi Hello nak, kumusta? Happy birthday. Sobrang miss na kita. Nak, hindi totoong mas mahal ko si Kuya LJ kaysa sa'yo. Pantay-pantay kayo. Ramdam mo lang yan, pero sa puso ko, pantay-pantay kayo. Walang bunso, walang panganay, walang gitna. Pari-pari pagmamahal ko sa inyo. Sana tuloy-tuloy na yung paggaling mo para magkakasama na tayo. Tsaka makapasyal ka rin dito sa boarding house na maganda ng mga kapatid mo. Tanggalin mo sa isip mo yung mas mahal ko si Kuya kaysa sa'yo, hindi totoo yun, anak. Mahal na mahal kita. Pawalan mo lang. Ayan. Kasarap pakinggan. Love you, Ben. Okay. Ingat lagi. Okay. Ito na po yung pagkain. Sige, pwede naman natin buksan na. Kasi kakain na tayo. Kuya Bin, kain. Meron ng parating. Magandang gabi po. Namamasko po kami. Ayan si Kuya Mitchell. Magbihis ka na. Kain na ito. So, ready na po ang barkada after 29 years. So, si Ate Joy, okay na ang bag. Si Ate Karen, si Nanay. Time check, 9:21 na po. So, mamaya na lang po guys pagdating po natin sa mag-ano muna tayo ha. Kasi surprise, i-check-in ho muna namin kayo. Mamaya na lang po guys pagdating ho namin. Update po namin kayo. Arigato. Ayun, so ganyan ang setup guys. Ayaw po nila maghiwalay. Para mas safe na rin. So paano po? Good night and see you tomorrow and enjoy your night and bukas na. Okay? Bye-bye guys! Okay. Namiss ko kuya. No. Ba't anong oras? Nagising pa kayo? Gising pa si kuya. Kumakain ng... Nantok na rin ako. Medyo ko yun. Date na kain mo na.
Ha? Toothbrush lang pala ako. Hello guys, sa mga Katagang family sponsor, maraming pong salamat at sa ganda ng pagbahalang bili lahat ng pagmamahal na pinapabot po sa ating mga kumahal. Ingat po kayo palagi, God bless po. Muli guys, pagpalay po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi, mahal po. Okay po.